Oh, palo. Palo meron. Wala po. Patay na naman. Lintik talaga, malas. Buwot, hatid mo naman ako sa bus terminal, lo. Luluwas na kasi ako kamay nila. Ikaw na lang bumiyahe. Tinatamad ako, kita mo init ng panahon, no? Saka abala ka, nagsasabong ako. Di mo, talo na naman. Punta ka na doon, umalis ka na sa harapan ko. Grabe ka. Abala ka lang. Ginagawa ko lang naman to kasi para wala kang pangarap eh. Ngayon nga, hindi ka na naman namamasada eh. Lintik. Ang kulit mo rin na, no? Sabi ko nang umalis ka na. Ang tigas ng ulo mo. Talo na naman ako sa sabong, oh. Umalis ka na. Punta ka na nga doon. Visit? Palo. Palo. Yun. Ayos. Panalo na. Para ano balita? Tara na, tagay na tayo. Ay, pare. Oo, 800 pa lang. Pwede na yung 800, pabili ng pulutan. Tala. Mamaya, palalaguin ko pa to eh. Abala ka. Mamaya, tatawagin kita pagka okay na okay to. Mga hanggang 2K. Tatagay na tayo, pare. Sige na, mamaya ka na. O sige na nga, mamaya na. Palo. O, palo. Jessica! Jessica! Ako nga ipamalengke mo at marami ng kulang sa ref. Sige po, ma'am. Ba't ka pa hindi tumitingin? Pag kinakausap kita, titingin ka. Okay, ma'am, kasi nagugas po ako ng pinggan eh. Sino ba nagpapasahod sa'yo? Ako yung pinggan. Kayo po. O kaya, pagka kinakausap kita, tumingin ka ha? Po. Palo, wala, palo. Putik, talo. Patay na naman ito. Papa, malapit na po yung graduation namin. May ano na po, schedule. Oo nga, anak. Ano bang gusto mo, anak? Pera, gadget. Sabihin mo lang sa akin, gagawin ko ng paraan yan. Kung bahala dyan. Simple lang naman yung gusto ko eh. Magkasama-sama tayong pamilya, mabuo. At magsaya, alam mo yun. Magkasama-sama, hindi na mangyayari, anak. Alam mo kung bakit? Kasi ang iyong ina, may ibang lalaki na yun sa Maynila. Basta napatungtog yan sa Maynila, inaasahan ko na yan. Magkakaroon yun ng iba. Kaya wala ka nang aasahan, sira na ang pamilya natin. Alam mo, may lalaki na yun doon. Bakit naman po ganun si nanay? Mataas kasi ang pangarap ng nanay mo. Kita mo nga, nagawa tayong pagpalit. Kaya huwag ka nang umasa, anak. Sabihin mo na lang sa akin kung ano yung mga gusto mo. Nakakapagod. Ang sakit ng likod ko. Ay, tumatawag yung asawa ko. Hoy, Jeka! Magpadala ka nga ng pera, nahingi ng iPhone 15 yung iyong anak. Di ba gagraduate na? Magkano naman yung iPhone 15? 76,000 lang naman. Ha? Ang mahal naman. Ang liit lang naman ang sinasahod ko dito. Wala akong pakialam, basta mag-provide ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Basta magpadala ka ng pera. Yun ang importante. Siya, sige. Gagawa ko na lang ng paraan. Ay, kumusta pala kayo ng anak ko? Hello? Hello? Nagpatayan na naman ako. Chris, congrats! Gagraduate ka na. Uuwi bang nanay mo? Wala, tita, hayaan niyo na po siya sa Maynila. Oh, bakit naman? Sabi po kasi ni Papa, meron na daw po siya ibang pamilya sa Maynila. Kaya yun, hinayaan ko na lang po. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi totoo yan, Chris. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Ano bang sinasabi sa'yo ng tatay mo? Di naman po siguro magsisinungaling si Papa. Hindi, Chris. Kasi testigo ako. Sa akin nagpapadalang nanay mo. Ang laki na pinadadala ng nanay mo. Sabi ko nga sa kanya, baka wala nang natitira sa kanya eh. Pero ang sabi niya, okay lang. Basta mapatapos kanya ng pag-aaral. Kawawa naman si Mama. Nag-isipan ko siya ng masama eh. Tapos pala, nahihirapan na siya sa Maynila. Kaya kung ako sa'yo, tawagan mo ang nanay mo. Mas masaya na nandito siya sa graduation mo. Magkasama kayo. Jessica, ano ba yan? Hanggang ngayon, hindi ka pa tapos dyan. Ano ba yan? Kaninang-kanina pa ka tinatawag, hindi ka man sumasagot. Mami, hindi pa po ko tapos mamalansya. Ganyan talaga kayo mga taga-probinsya, no? Mga walang modo,
sumasagot pa? Hindi mo ba alam? Kanina pa kita pinagmamasdan dyan. Hindi ka matapos yung bubong na pinagagawa ko sa'yo. Hindi mo magawa. Kayo talagang mga mahihirap. Napakadami niyong dahilan. Lahat na lang ng katwiran, kinakatwiran ninyo. Lumuwas ka ng Maynila para maging katulong. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo dahil binabayaran ko lahat ng ginagawa mo dito. Kaya lahat ng iniuutos ko, dapat susundin mo. Tapos ngayon iiyak ka? Ba't ka iiyak? Ha? Ba't ka ba umiiyak? Hindi ko kailangan ng iyak mo dahil hindi ako naaawa sa'yo. Kailangan ko, bilisan mo diyan. Ma'am, sobra naman kayo. Para namang nabili niyo na yung pagkatao ko. At sumasagot ka ba talaga, ha? Eto? Aray ko, ma'am! Aray! Visit, talo na naman. Wala na naman akong pantayahan ito. Oh, Nieta, anong ginagawa mo dito? Nasaan na yung perang hinihingi ko sa'yo? Hindi mo lang ba ako kukumustahin? Kakamustahin? Ba't kita kakamustahin? Saka ano yung nasa mukha mo? Make-up? Para maging mukha kang kawawa? Pinaso ko ng amo ko kaya umalis na ako doon. Parang tama lang naman pasuhin kayo. Alam mo kung bakit tatang-tang ka kasi? Pati yung katangahan mo, dinala mo sa Maynila. Bobo. Pa, tama na po. Oh, isa ka pa. Ba't nangingialam ka? Parang nalimutan mo natin ang kwento ko sa'yo. Anak, ano ba sabi ng papa mo? Sabi po kasi ni Papa, may ibang pamilya na daw po kayo sa Maynila. Ang kapal ng mukha mo. Siniraan mo pa ako sa anak ko. Walang hiya ka. Hindi mo alam kung ano ginagawa ko pagpapakahirap. Nakakatulong ako doon. Halos pinubugbog ako araw-araw. Hindi nila ako pinapakain. Nagtitiis ako para sa inyo. Para may padala ako sa inyo. Tapos doon gagawin mo sa akin. Ako pala mukha mo. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Lumayas ka sa bahay na to. Ang yabang mo, nakapag Maynila ka lang. Magsama kayo. Mga punyeta kayo.